Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Sa kasagsagan ng gabi, sa kasarapan ng tulog ng karamihan, maliban lamang sa akin, ay biglang nakarinig ako ng malakas na pagpunit nang sa tingin ko ay isang makapal na yero. Nakakangilo. Dahilan upang magising ako ng tuluyan. Sa madilim at malamig na selang ito, biglang nanlaki ang mga mata ko nang nakabaklas na ang reha sa bandang likuran ng selda. Hindi ko alam kung paano nangyari at wala akong alam kung sino ang may gawa. Wala sa plano ko ang pumuga, pero nakahatag na sa harapan ko ang pagkakataong makatakas, pagkakataong makalaya, pagkakataong matagal ko nang inaasam-asam simula nang mapiit ako sa salang wala akong kinalaman. Kasunod nun, nakarinig ako ng sunod-sunod na pagputok ng mga baril. Kung kaya't napadapa ako. Nakalagay ang mga kamay ko sa aking uluhan habang nakadapa at nakahalik sa malamig na sahig ng selda. Nagsisigawan sa labas. Yun ang mga naririnig ko. Ngunit nasa kabilang panig ng kulungan nanggagaling ang ingay. Sunod-sunod na putok muli ng baril ang narinig ko. Kung kaya't napasilip muli ako. Nananatiling bukas ang mareha sa aking selda na parang may bumubulong sa akin na tumakas. Magkahalong kaba, takot at pagkasabik ang nanaig sa aking damdamin. Inisip ko na wala naman talaga akong kasalanan, pero nakapiit ako. Ito na siguro ang pagkakataong makalaya muli ako. Ngunit sa isang banda, naisip ko din na baka may nakaabang na alagad ng bata sa labas. Kung hindi mabaril, mahuli ako. Lalo lang hahaba ang sentensya ko. Nang biglang may bumulong ulit sa akin, tumakas ka na. Pagkapang akong kumilos, tahimik ngunit maagap. Dahan-dahan akong sumilip sa mga rehas. Kitang-kita ko ang mga ilaw na nakabukas sa paghahanap sa mga pumuga. Subalit lahat sila ay nakatuon ng atensyon sa bandang dulo ng piitan, nasa kabilang panig. Pagkapang akong kumilos, hinubad ko ang aking damit. At ang damit ko ay inirolyo ko at pinaikot ko sa aking kamay. Saka ako tumempo. Agad-agad akong lumusot sa wasak na rehas ng selda. Gumapang ako ng gumapang sa lupa upang walang makapansin. Nung mga sandaling yun, ay ang tindi ng kabog ng dibdib ko. Nasa pakiwari ko ay bigla na lang may tututok ng baril sa akin. Ngunit nagpatuloy lamang ako. Gumapang ako ng gumapang hanggang sa narating ko ang mataas na pader sa dulo. Sa isip-isip ko, kapag nalagpasan ko ang pader na to, makakatakas na ako. Nang biglang may sumitsit sa akin, nasa gawing dulo ng pader.
kung kaya't napalingon din ako. Kitang-kita ako ang suot nito. Kapwa ako preso at tinatawag niya ako. Napatakbo ko agad-agad. Paglapit ko, ay agad nitong tinuro ang isang pusali na sa tingin ko ay lulusutan para makatakas. Walang pag-aalinlangang sinuong ko ang pusali. Pagkalusot ko, ay huminto ako saglit upang antayin yung kakosa kong nagpatakas sa akin. Nang makarinig muli ako ng putukan, sunod-sunod na putok ng baril. Sa takot ko ay kumaripas ako. Katakot-takot na paggapang ang ginawa ko. Sinundan ko lamang ang landas ng pusali. Kung saan man ito patungo, ay hindi ko din alam. Basta't sinundan ko lamang ito. Samot-saring insekto, mga dagap at ipis at kung ano-ano pa nga. Ang halos nahahalikan ko na pumapasok sa bibig ko habang naroon ako sa pusali. Ngunit lahat yun, itiniis ko upang makalayo lamang. Hanggang sa unti-unting lumuwag yung pusali. Parang napunta ako sa malaking tubo ng kanal. Nung mga sandaling yun ay balot na ako ng burak. Patuloy lang ako sa paggapang. Hindi ko na alam kung ilang araw akong gumagapang. Ang alam ko lang ay humihilab na ang aking tiyan sa sobrang gutom. Hanggang sa makarating ako sa isang creek. Nanggigitata at nanglilimahid ang aking itsura. Lahat ng makakita sa akin ay pinandidirihan ako. Subalit ikinatuwa ko yun. Dahil alam ko sa sarili ko, isa akong pugante. At sa ganung itsura, ay walang makakakilala sa akin. Dahil dun ay nakapagtago ako. At dun ko pa lamang tuluyang napagtanto na malaya na ako. Hindi ko na gaanong nilinisan ang aking sarili. Pinanindigan ko na ang aking itsura. Nagkunwari akong taong grasa. Hanggang sa makalayo ako sa lugar namin na yun. Tuwang-tuwa ako nang makatakas ako. Hindi ko naman yung pinlano. Subalit nangyari. At isa pa, wala naman kasi talaga akong kasalanan. Napagbintangan lamang ako. Napagbintangan kasabwat sa isang malaking sindikato na sangkot sa malawakang pagnanakaw at pagpatay sa aming lugar. Bagamat nakalaya na, naging mahirap ang aking buhay. Walang pwedeng makakilala sa akin. Hindi ako nakikipag-usap kung kani-kanino. At kapag may namataan akong alagad ng batas, ay magkukunwari akong baliw. Bukod pa dun, ay napakahirap kung saan makakakuha ng pangkabuhayan. Kung ano-anong pinasok ko para lamang may makain. Nagpupulot ako ng pagkain sa basurahan. Naghahalongkat ako ng basurahan. Nagbibenta ako ng kahit anong pwedeng ikalakal. Yung mga itinatapon na pagkain, pinupulot ko para lamang maibsan ang aking gutom. Napakasaklap ng aking buhay. Subalit sa kabila nun, ay hindi ko na ginawang magnakaw ulit. Naisip ko na baka mahuli ulit ako at makalabuso. Mahirap din ang buhay sa loob. Katunayan, kakalipas lang ng aking 18 taong gulang. Doon ako nag-birthday sa piitan. Naisip ko na magandang regalo na sa akin to para sa aking kaarawan.
Naging ganito ang aking buhay. Dahil sa murang edad pa lamang, iniwan na ako ng aking ina. Ang ama ko na nagpalaki sa akin ay ipinamigay ako kung kani-kanino. Hanggang sa lumayas ako. Maaga akong namulat sa buhay lansangan. At para mabuhay sa murang edad, napasama ako sa mga batang kalye. Aminado ako. Naging pasaway ako. Marami akong naagrabyado. May mga dinukutan. Makailang beses na napaaway. Pero yung ikinaso sa akin, sigurado ako, wala akong kinalaman dun. Pagnanakaw at pagpatay ang ikinaso sa akin. Alam ko namang masamang tao ako. Marami akong pagkakasala. Pero hindi kasama dun ang pagpatay. Makailang beses na akong nalagay sa balag ng alanganin. Pero hindi ko nagawang pumatay. Parang hindi ko kaya. Salbahe akong tao. Pero hindi ko kaya maging mamamatay tao. Simula nung makatakas ako, kung saan-saan na ako napadpad. Kung saan abuti ng gabi, dun matutulog. Madalas matutulog ako na kumakalamang sikmura. Lumipas ang mga araw na naging ganun ang aking pamumuhay. Hanggang sa ang araw ay naging buwan. Natutulog ako sa kalye. Sa isang bakanteng culvert. Ang culvert po, yung isang malaking tubo na ginagawang kanal o drainage na kadalasang dinadaanan ng tubig para sa tulay o kanal. Total bakante yun. At di naman ito basa. Kaya dun ko naisipang matulog. Sa araw-araw, dun ko na napiling maglagi. Dahil kung uulan, may pananggalang din ako. Pag mainit naman, ay presko sa loob. Hanggang sa dumating ako sa puntong, wala na talaga akong makain. Ilang araw nang lumipas, at hindi pa rin ako nakakakain. Wala akong makain. Ni ultimo kakainin ng ibon, aagawin ko na para lamang maibsan ang aking gutom. Hanggang sa sumama na ang aking pakiramdam. Wala talaga akong makain nun. Kahit yung mga puno ng prutas na kinukuhaan ko dati, ubos na. Hindi rin naman ako makalakad na malayuan dahil mabigat ang aking pakiramdam. Ilang gabi na akong hindi nakakakain nun. At inaapoy na din ako ng lagnat. Pakiramdam ko ay nagdidiliryo na ako. Umiikot ang aking paningin. Marahil dahil sa taas ng lagnat at sa ilang gabing hindi pagkain. Para na akong nahihibang ng mga sandaling yun. Napakiwari ko ay umaangat ang aking katawan. Pakiramdam ko ay may bumubuhat sa akin. Pakiramdam ko ay lumulutang ang aking katawan. Naramdaman kong humahangin ng malakas. Napakalakas nito. Lalo akong gininaw. Subalit hindi ko na alintana ang malakas na hangin na yun. Dahil nangangatog na ako. Nang bigla na lamang parang may mainit na yumakap sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Baka siguro sa pagdidiliryo ko. At hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Hanggang sa may naramdaman akong parang sabaw na dumampi sa aking bibig. Marahil ay nananaginip na ako. Nahihibang.
Ngunit inisip ko na lamang na panaginip nga ata yun. Nanamnamin ko na lamang to para kahit sa panaginip, makakain man lang ako. Ang sarap ng sabaw. Pakiramdam ko ay para akong sanggol na uhaw sa gatas ng ina. Bagamat panaginip lamang, parang naibsan ng sabaw na yun ang aking gutom. At nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan ay hindi ko naramdamang gutom. Ngunit medyo masama pa rin ang aking pakiramdam. Pero hindi na ito kagaya kagabi na inaapoy ako ng lagnat. Natulog lamang ako maghapon hanggang sa umabot muli ang takip silim. Maayos na ang aking pakiramdam nun. Subalit kumakalam na naman ang aking sikmura. Sinubukan kong maghanap ng makakain. Nagparuot parito ako upang maghanap ng basurahan. Nagkalkal ng pupwedeng ikalakal at naghanap ng tira-tirang pagkain. Subalit wala pa rin. Malalim na ang gabi. Subalit kumakalam pa din ang aking sikmura. Kung kaya't naisip ko na lamang na itulog na lamang ang aking gutom at bukas na lang didiskarte. Baka sakaling swertein bukas. Pagbalik ko dun sa culvert, ay humiga na ako upang pilitin ang sariling makatulog sa kabila ng pagkalam ng sikmura. Nang biglang humangin na naman ng malakas, naalala ko yung parang nangyari kagabi. Ang lakas ng hangin, parang may ipo-ipo. Nang bigla na lamang may gumalabog na parang may bumagsak. Dahil dun ay napabangon ako. Pagtingin ko sa hindi kalayuan, ay 2 tipak ng malalaking karne. Hindi ko alam kung saan galing yun. Nung nilapitan ko, karne ito ng manok. Sariwa pa. Wala na tong laman loob. Ngunit sariwang-sariwa pa. Dahil kitang-kita ko pa na may bahid pa to ng dugo. Kaagad akong gumawa ng paraan para makapagpadingas ng apoy. At nang gabi ding yun, nagpiesta ako. Nag-ihaw ako ng manok. Wala akong alam saan galing yun. Hindi ko alam kung kaninong manok yun. Pero laking pasalamat ko. Dahil dun, naibsan ang aking gutom. Tinipid-tipid ko pa yung isang manok para pagkain ko sa mga susunod na araw. Tinago-tago ko pa yun. Sumunod na gabi, sa kasagsagan ako ng tulog nun. Nang magising ako dahil sa init, maalinsangan ang gabi na yun. Subalit maya-maya, ay bigla na namang humangin ng malakas. Parang nung isang gabi lang. At maya-maya ay may lumapag na naman na tipak-tipak na karne. Hindi ko talaga alam saan galing yun. Pero tuwang-tuwa muli ako. Dahil ibig sabihin nun, ay hindi na naman ako magugutom sa mga susunod na araw. Ang sumunod na gabi, ay hindi ako makatulog. Hindi naman dahil sa gutom ako. Katunayan, may naitabi pa akong pagkain mula dun sa tipak-tipak na karne na nalaglag. Subalit hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Habang nagmumuni-muni, bigla na namang humangin muli ng napakalakas. Maya-maya pa parang may bumagsak.
Naisip ko na baka tipak-tipak na karne na naman yun. Kung kaya't lumabas ako sa culvert. Paglabas ko, halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Isang napakalaking nilalang na hindi ko mawari. Para itong napakalaking paniki. At yung pakpak nito, halos 2 tao ang lapad bawat isa. Takot na takot ako. Nagsisisigaw ako sa takot. Hindi ko alam kung ano yun. Pero habang tumatakbo, naisip ko na marahil ay isa itong aswang. Nung gabi ding yun ay umalis ako sa culvert na tinutulugan ko at naghanap ako ng pwedeng mapuntahan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta't ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa lugar na yun. Hanggang sa makarating ako sa bakanting lote na may sira-sirang bahay. Doon muna ako lumagi. Malayo sa pinagtulugan ko nung nakaraan. Kinagabihan, doon sa bakanting bahay na yun, nag-aayos na ako ng papwestuhan para matulog. Nang humangin na naman ang napakalakas, kinilabutan na ako ng matindi. Damang-dama ko yung takot na naramdaman ko kagabi. Huwag mong sabihin, andito na naman siya. Sa isip-isip ko, tila sinusundan ako ng aswang. Parang ako talaga ang pinupuntirya niya. Nang maya-maya pa may lumapag na naman. At narinig ko ang malalakas na pagaspas na nagmumula sa malalapad na pakpak. Napatakbo na naman ako. Subalit bago pa ako makalabas, nakaharang na ang nilalang na yun na ang lapad ng mga pakpak na ito na parang nakadikit sa kanyang mga kamay. Ang hahaba ng kamay nito at napakahaba din ng mga kuko. Wala na akong nagawa kundi ang magsisisigaw. Dahan-dahan itong lumalapit sa akin habang nakatingin sa akin ang mapupula at nanlilisik na itong mga mata. Sa unang pagkakataon ay para akong hihimatayin sa sobrang takot. Nang bigla na lamang itong nawala sa aking harapan, sigaw pa din ako ng sigaw at hindi makapaniwala sa nangyari. Nang may napansin akong nakasabit na kwintas kung saan nakatayo yung aswang kanina. Pagkatingin ko, ay pamilyar sa akin ang kwintas na yun. Iyon ang aking kwintas na nawala. Bigayan sa akin ng aking ama. Kinuha ko yung kwintas na yun. At sa labis kong takot, hinanap ko ang kinaroroonan ng aking ama. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya. At wala na rin akong pakialam sa kanya. Ang sa akin lang, baka siya ang susi upang tantanan ako ng aswang. Sinubukan kong balikan ang dati naming tirahan. Kahit masama ang loob ko, bumalik ako sa dati naming tinitirahan. Nagtanong-tanong ako. Hanggang sa matuntun ko ang kinaroroonan nito. Tao po. Nandyan po ba si Gaspar Santos? Tanong ko. Lumabas ang isang lalaking may katandaan na. Nasa tansya ko ay nasa 50 anyos na. Tinitingnan ako nito ng maigi. Kinikilala ako. Hanggang sa bigla na lamang akong akapin nito. Nang maramdaman kong siya si Gaspar, kagad kong inalis ang kamay nito at iniwas ko sa kanya.
Ikaw ba si Noelito? Tanong nito. Hindi ako sumasagot. Nang bigla na lamang itong napahagulgol. Patawad, anak. Patawad sa nagawa ko. Hindi ko yun sinasadya. Hindi ko na inintindi sinasabi niya. Pero dahil dun, hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa. Masama ang loob ko sa aking ama. Pero hindi yun ang pakay ko. Inilahad ko sa kanya kung bakit ako naririto. Pero hindi ko sinabi sa kanya na nagpalaboy-laboy na lamang ako. Matapos kong ikwento yun, doon na siya nagsimulang magkwento rin. Ang totoo niyan, anak, hindi naman namatay ang iyong ina. Ngunit ang iyong ina ay isang aswang. Wala siyang magawa doon. Dahil nasa lahi nila yun. At sa kanya nakaatang ang susunod na salinlahi ng kanilang angkan. Pagkadinig ko nun, gulat na gulat ako. Hindi ako makakibo. Iyon din ang dahilan. Bakit kita pinaampun sa iba? Dahil alam ko, babalikan ka ng iyong ina. Pagtatapat pa ni Gaspar, dun ko pa lamang inilahad sa aking ama ang aking kinasapitan. Napahagulgol sa iyak ang aking ama sa labis na awa niya sa aking kinasadlakan. Nung araw ding yun ay nagkaayos kami ni tatay at nagkapatawaran sa nangyari. Dahil sa pangyayaring yun, ay sumuko ako sa mga alagad ng batas. Muli akong bumalik sa piitan. Subalit muling nilitis ang aking kaso. Napatunayan na wala akong kinalaman sa kaso at ako ay napawalang sala. Taong 1980s nung nakalaya ako at muli akong bumalik kina tatay. Dahil sa takot ko tungkol sa nalaman ko at sa naranasan ko, ako'y nagbagong buhay. Simula nung araw na yun, simula ng pagbalik ko kina tatay, ay pinili kong maging isang sakristan sa aming kura paroko.